May nakikitang pattern ang isang political strategist sa kahihinatnan ng mga boto sa paparating na 2025 elections. Alright, no, welcome back to my channel. Pakinggan natin si Malu Tiquia, itong political analyst na matalino po at maasahan po ang kanyang opinion. Dito po about sa anger ng mga voters o na may mga galit ang mga tao ngayon at ano kaya ang kahihinatnan nito. Makinig tayo kay Malu Tiquia, mga guys. Panahon na naman ng eleksyon sa Pilipinas. Panahon ng panunuyo ng boto, pangangako at pagpapakilala ng mga politiko. Pero batay sa pinakauling pahayag survey ng Publicos Asia, ang problema sa korupsyon at ang mahinang ekonomiya ng bansa ang pinaka-concern ngayon ng mga botante. Overall, ang trend sa state of the economy is weakening at ang hindi sila masyadong nakakakita ng maaya-ayang economic situation sa next quarter. In fact, ang feeling nila, ang bansa ay napapapunta sa maling direksyon. Dagdagan mo pa ng issue. Isipin mo naman kasi, itong mga politiko ngayon, ano ba pinagkaabalahan nito? Puro pamulitika, di ba? Ito, puro pagiging tulunggis nila. O, nasasayang ang oras. At bulgar na bulgar pa itong mga kayamanan nila na alam natin ng mga questionable. Lalo ka na Paduano. Ito si Paduano kasi NPA itong mga hinayupak. Ang dating ABB to hitman to. Bakit naging congressman tong hinayupak na to? Kapal na mukha. Hitman dati to mga guys. Huwag tayong magpaloko dito. At saka ngayon, binabakbakan pa niya ngayon ang men of uniform. Pinapakuntip niya. Kala mo kung sinong hinayupak na NPA hitman pala itong si Paduano. Mataas na criminality sa Pilipinas. At ang investigasyon sa Kongreso ay labas na sa in aid of legislation na trabaho ng mga mambabatas. Labas na labas talaga. Oo. Kitang-kita. Ilang hearing na ba ang nangyayari dyan mga guys, di ba? O itong mga pagmumukha nitong mga kapal ng mukha. Ilang beses na kayo nag-hearing dyan. O ano bang, mayroon bang na-suggest kayo na batas? Wala. Puro kayo paninira. Mga gonggong. Ito mga crocodile sa... Dahil dito, mga botante na rin mismo ang nagsasagawa ng lifestyle check sa mga politiko. Yan. Sisi ang presyo ng kanilang mga relo, sasakyan hanggang sa uri ng pamumuhay. Lahat ginagawang topic sa social media. Batay sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct for Public Officials and Employees, modest lives ang tinatakda ng batas para sa mga taga-gobyerno. Ibig sabihin, yung uri ng pamumuhay na angkop sa kanilang posisyon at patuloy na igiit ang public interest sa halip na personal na interes. Makikita natin na marami ng pinipierce, binubuksan yung issue tungkol sa korupsyon. Nandyan yung sa mga alahas, relo, damit ng mga kongresista. Naandyan sakyan ng mga kongresista. Naandyan yung sense of entitlement and privileges ng mga legislators. Dahil sa iba't ibang issue sa bansa, inaasahan naman ni Professor Tiquia na magiging mainit ang kampanya sa 2025 elections. Nakikita din niya ang posibleng paglitaw ng vote of anger mula sa mga Pilipino. Pambawi sa lahat ng mga hamon sa bansa na batay sa Publicos survey ay dapat na paunahing tinutugunan ng pamahalaan. Sino bang hindi maiinis at magagalit ito sa mga tulunggis? Witness namin yung mga hearing nyo mula sa simula. Mga gago. Ang yayabang nyo pa, akala nyo kung sinong mga matatalino, lalo ka na Dan Fernandez. Ilang beses ka ba nasablay dyan? Ilang beses ka ba napahiya? Ito si Dan Fernandez mga guys, nagmamarunong. Nakita nyo yung ang daming video niya na talagang nasupalpal ito. Kapal na mukha. Akala nila mga guys, mga abogado, akala nila, alam nila lahat. Akala nila, alam nila lahat ng mga pasikot-sikot. Kaya ang mga tao ngayon ay inis kasi wala kaming mapagsabihan dito lang sa mga video namin at saka sa labas. Diyan lang. Pero itong mga tulunggis, ang palaging bida, pabida-bida ang mga mukha nito. Bakit nagkaganito ng Pilipinas? Ang hirap. Ang hirap na itong mga crocodile, harap-harapan na niluloko tayo. Alam namin na niluloko nyo kami, mga congressman dyan nga sa House of Representatives na hinayupak kayo. Po natin ang lahat na kandidato. Mamili ho tayo ng hindi yung dati
Mamili siguro tayo ng bago na makaka-contribute ng maayos sa ating kongreso at sa ating local government. Napakahalaga ho ng bagong dugo, bagong muka, bagong paninilbihan, dahil yung datihan po, tingnan naman po nyo kung anong narating natin. Kaya yung mga luma dyan, itabi na yan, iikis na yan mga guys. Ha? Iikis nyo na. Alam na natin kung sino yung mga kakapal ng mukha. Alam na natin kung sino may mga buhaya dyan. Alam na natin kung sino mga mukhang pera dyan. Lahat. Ngayon, tingnan nyo yung survey. Tinulunggis yata itong survey. Medyo bias yung survey. Isipin nyo lahat ng administrasyon pasok. Nako, meron namang gumagalaw dito. Walang iba yung ahas. Binuking na ito ni Glenn Chong, 'di ba dati? Na talagang nakipag-meeting siya doon sa Smartmatic. Naalala nyo yung binulgar ni Glenn Chong. Baka naman gumagalaw na ngayon. Mga guys, mag-ingat tayo. Baka matulunggis na ang butuhan. Ngayon mga guys, baka naman ginamit na naman ni Satanas ang kanyang mga superpowers. Kaya, maasahan nyo talaga, merong vote of anger ngayon ang mga tao. Vote of anger. Dahil ito sa mga paninira nila. Lalo na dyan sa Quadcom. Mr. President, maasahan mo talaga ang respect ngayon ng taong bayan. Imposible yan, bakak yan. Yung report ninyo ng mga early report sa senatorial line-up, pasok ang lahat ng kandidato mga guys. Itong bangag, kakapal, bakit pa itong si Erwin Tulfo ng number 1? Imposible yan. Imposible yan. Kasi itong si Tulfo, marami itong followers, pero marami na rin ang siyempre namulat sa katotohanan ngayon. Kaya itong si Tulfo, lagi lang dyan sa puwet ni Tambaloslos. Ngayon, nangangakak na si Tulfo mga guys. Binibiran niya si BP Sara. Di ba? Huwag tayong magpaloko at saka importante itong eleksyon na ito. We will support sa mga taong matino. We will support them. Maasahan nila. Hindi katulad sa mga top politiko. Itong mga nangag-file kanina, si Nani Lacson, itong si Soto, ito namang si Lito Lapid. Nako, Lito Lapid, ano bang, diba nabanggit mo pa na ika-4 na dekada mo na ngayon dyan? Anong nagawa mo? Hindi po nga naipasa-pasa yung Lapid Law. Nako. Galangan-langan lang ka, Lito Lapid. Kailan ba natin narinig si Lito Lapid? Ngayon lang, eleksyon. Ayan, narinig na namin. Bakit pa tayo babalik dito sa mga traditional politician? Subok na. Meron na kayong panahon na nabigyan na kayo ng panahon nyo, pero wala rin kayong nagawa. Ito si Lacson. Anong sinasabi mong magpatuloy kang guard? Anong guard? Gusto mo mag-security guard ka na lang? Anong guard? Wala kang nagawa eh. Wala kang nagawa. Masyado, puro ka lang dyan. Palamlam. Bakit ba natin iboboto itong mga guys? Babalik-balik na yan sa Senado at subok na wala namang epekto. May nagbago ba ang buhay ng mga tao? Lalo na mahihirap. Anong napakinabangan ng mahihirap sa mga ginagawa niyong batas dyan? Ilang dekada na kayo dyan? Di ba? Huwag tayong magpaloko mga guys, lalo na ito si Tambaloslos. Nag-file na ng candidacy. Mamulat naman kayo dyan sa Tacloban. Leyte. Uy, gising na kayo. Niloloko lang kayo dito si Romualdez. Tama ngayon sinasabi nila, pinagtritripan lang ito ni Tambayuda ang mga tao sa Pilipinas. Pinagtritripan lang niya doon sa pawili-wili reveal namin niyang 5,000 at saka 5 kilo. Huwag tayong magpa-auto. Binibili lang kayo ng isang beses dyan sa ayuda na yan. Lalo na yung ayuda na yan, maraming nakikinabang mga politiko ngayon dyan kasi pinokontrol nila, lalo na dito sa local. Lalo na sa local, maraming mga epal na politiko sumasakay dyan sa style ng Romualdez, dyan sa
sa DSWD na pera. Ang hinayopak, bakit pinayagan itong isang congressman lang ito sa isang maliit na distrito na wala pang asenso itong Tacloban, ito si Romualdez. Bakit ito ang pinaghawak sa pera ng bayan? Di ba? Gago nga sistema. Kaya maaasahan nyo ang anger ng mga tao ngayon sa pagbutar. Alright mga guys, huwag natin kalimutan, no? Pag-isipan nating maigi. Lalo na yung mga congressman ninyo sa mga distrito ninyo, no? Talagang i-zero natin yung mga yan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Maraming salamat sa mga bago ko subscribers. And again, mabuhay po kayong lahat.